Perwisyo para sa ilang kapatid natin sa Pampanga ang hindi pa rin humuhupang baha. Pero mahirap man ang sitwasyon, tuloy sa pagkayod ang mga residente para may ipangtustos araw-araw. Live mula sa Masantol, may expert report si Daniel Dayaw. Daniel, kamusta ang panahon dyan? Kamusta ang mga residente sa Masantol? Ruth, nandito nga tayo sa Masantol, Pampanga, particularly sa Barangay Bebe Anak, kung saan nakakaranas pa rin tayo ng matindi. Nandito ako ngayon malapit sa Pampanga River at kung makikita mo sa aking kinakalagyan ay sumasampa na yung tubig dito malapit sa mga kabahayan. So Ruth, ito nga yung sinasabi ng mga residente dito na kanilang pinangangambahan dahil sa ilang linggo ng pagtaas ng tubig dito ay talagang nagkakaroon pa rin ng pagtaas dahil nagkakaroon ng high tide ang Pampanga River. Dalawa sa mga napuntahan nating barangay ang nananatiling lubog pa rin sa baha. Ito pa yung daang bagyo at hagupit ng habagat. Kaya ang mga residente nag-adjust na lang sa sitwasyon. Tuloy sila sa paghahanap buhay para may maipangtustos sa araw-araw. Katulad na lang ni Nanay Jessie na sumasakay ng bangka para makapunta sa trabaho. Pakinggan niyang pahayag. Ayun pa kami doon sa looban pa kami ng palisdaan. Kahit yung bangka, pumapasok sa loob ng bahay. Kasi malaki yung tubig, hindi kami makababa kasi malaki. Ganun din lubog, wala naman kami paglilikasan. Ruth, nag-ikot-ikot din tayo kanina sa Macabebe or sa Barangay San Gabriel at kanina nakita natin doon nating nasa evacuation centers at nakita natin na lubog pa rin talaga sila sa baha. So ang sabi nila sa atin ay umabot na raw ng halos 3 linggo at ang sabi naman ng Vice Mayor din ay umabot daw ito ng guys. Ruth. Daniel, binanggit mo na nga sa ilang lugar, no, may mga residente pa rin sa evacuation centers. Pero may mga barangay ba halimbawa na naghahanda na rin kung sakali na lumikas, kung lumakas pa itong pag-ulan? Yes, tama ka dyan, Ruth. Patuloy nga ang paglakas ng ulan, especially nga dito sa Masantol, Pampanga. At kanina, yung mga residente kasi doon ay hati yung kanilang statement. So yung voluntarily at yung iba naman ay nagsistay. So ang kwento kasi nila sa akin ay mas mabubutihin daw muna nilang magstay sa kanilang bahay dahil first of all, para ma-secure nga yung kanilang gamit and second of all nga daw, nagiging hassle din. So kanina may na-interview tayo si Nanay Maricel, ang sabi imbak siya ng pagkain para nga daw may stock dahil nga sa bunsod ng habagat. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Maski mataas yung hanggang sa loob ng bahay hanggang sa hanggang hita. O mahirap yung pumupunta ka sa mas maganda na yung doon ka sa loob ng bahay mo para okay na. Kabukod pa dyan, Ruth, alam mo may mga nakausap din tayo. Tindi pa rin ang panawagan pagdating nga sa flood control. Katulad na lang ni Nanay Josephine na ang sabi niya ay mahirap nga daw ang kanilang sitwasyon. Nusuong ang ilang linggo ng baha. So pakinggan natin ang kanyang pahayag. Mahirap talaga, lalo na sa mga nagtatrabaho. Sobrang hirap. Nakakawawa yung mga nagtatrabaho sa ibang lugar. Andin kami ng Pangulo na paano na yung mga dito sa amin. Kailangan na yung flood control ng mga tao dito. Ruth, ay patuloy daw ang kanilang relief operations para sa mga apektadong residente. Ibig sabihin, nagpapamigay daw sila ng food packs at pati na rin ng libreng sakay. Atin yung libreng sakay na paggamit nga ng truck sa ilang residente na nahihirapan mag-commute dahil baha pa rin ang kanilang lugar. Yung karamihan kasi sa mga tao doon, transportation ay bangka at yung mga elevated tricycles. So kabukod pa dyan, Ruth, ay nakatutok naman daw ang LGU sa posibleng pagtaas pa ng tubig dala nga ng habagat. So yan pa rin ang ating ng latest. Balik sa iyo, Ruth. Yan po ang Express Report ni Daniel Dayaw live mula sa Masantol, Pampanga. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.